Naluluwalhati ng Ama. Cast all your burden upon me. Ano ba yung nagpapahirap sa iyong isipan? Ilagak mo ito sa Panginoon. Kaya siya'y namatay para ikaw at ako ay iligtas sa lahat ng magpapahirap sa atin. Amen po ba? So major on Jesus. Let Jesus be first in our lives. Alam mo, si David ay matagumpay na hari. Pero bigo siya bilang isang ama. Sapagkat meron siyang paborito. Alam niyo kung sinong paborito ni David sa kanyang mga anak? Hindi po si Solomon. Ang paborito niya ay si Absalom. Ang sabi ng Panginoon, God is no respecter of person. Kailangan po na mahusay na mapangasiwaan natin ang ating mga anak. Yun pong inggit ay hindi pwedeng mawala sa puso ng mga anak. Meron pong inggit. Alam niyo kung saan galing yung inggit? Dahil po bawat anak natin ay may kanya-kanyang adhikain at pangarapin sa buhay. Sila po ay mahusay sa observation. Kaya nga po pansinin po natin, yun pong inggit ay kailangang atin pong i-address. Dahil pansinin po natin, hindi po sila magkakaedad. Kung sakali mang kambal, ay hindi pa rin sila magkaedad ng araw. Sapagkat ang kambal po ay ninaunang isilang yung isa, at after several minutes, yung pangalawa, kaya meron pa rin panganay dun sa kambal. Pero unawain po natin bakit po may inggitan sa magkakapatid. At paano mo i-address yung inggitan doon sa magkakapatid? Doon po papasok ang relasyon sa Diyos. So pansinin po natin, parehong mahal ng kanilang magulang, si Esau at si Jacob. Pero alam mo, nagkagulo yung magkapatid sapagkat iba ang paborito ni Isaac, yung panganay. Iba ang paborito ng nanay, yung bunso. Kaya nga po sa pamilya, kailangang walang paborito. Hello? Kailangang walang kinikilingan. At dito po papasok ang husay mo sa pagtuturo. As a father, you must be or you should be a good teacher to your children. So, kailangan po lagi ang kapaliwanagan. Alam mo anak, ganito. Alam mo anak, kaya ko ginawa ito sa kuya mo. Alam mo anak, kaya ginawa ko ito sa kapatid mong bunso. Ito po ay gawain nating mga ama, magpatuloy tayo sa pagpapaliwanag. Magpalituloy tayo sa pagtuturo na ang layunin ay malikha doon sa ating anak ang isang pag-uugali. We have to influence character in the heart of our children. As a father, I will become unnecessary to my children. You know why? Because they learned what I have taught them. Kaya, magkakaroon ako ng kapahingahan sa paglaki ng aking mga anak. Ang kapaguran ng isang magulang ay kung hindi niya na ituro ng tama ang pamumuhay sa kanilang mga anak habang sila ay bata pa. Train a child in the way that he should go. And when they grow old, they will not depart from it. Kailan sisimulan ang pagtuturo sa mga anak ng tamang pamumuhay at pag-uugali habang siya ay bata pa. Sa isang tala ng kasaysayan ni Solomon, may lumapit sa kaniyang isang ina at ang sabi niya, "Mahal na hari, ikaw po'y napakatalino at ang mga payo mo po ay mapagkakatiwalaan. Kailan ko po sisimulang turuan ang aking anak?" At ang sabi ni Solomon, "Ilang taon na ang iyong anak?" At ang sabi niya, 12 taon gulang na po. "Ginang, you are 12 years behind in teaching and admonishing your child. Return and teach him." Kaya nga po ating unawain, mga magulang, hindi pa huli. Kung 24 anyos na ang iyong anak, ang unang gagawin mo, alam mo, ako'y humihingi ng tawad sa aking mga anak. Opo. And that is
a virtue na kailangang nasa atin pong lahat. When wrong, I admit that I was wrong. And I ask for forgiveness. For thine is the power, the glory. For thine is the kingdom, the power, and the glory. Sa Deuteronomy chapter 6, verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thine soul, and with all thy mights. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. So ano raw magiging bukang bibig ng tatay? Pag-ibig sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga kung titingnan po natin, kailangang umaalingaw-ngaw sa ating bahay ang pag-ibig sa Diyos mula sa ating bibig. Kahit na po ikaw ay kainisan, basta sabihin mo, ang buhay ay nakasalalay sa inyong pag-ibig sa Diyos. Ang pagtatagumpay ay nakasalalay sa ating pag-ibig sa Diyos. Individually and personally, aking pag-ibig sa Diyos. Corporately as a family, ating pag-ibig sa Diyos. And congregationally as a church, ating pag-ibig sa Diyos. At pansinin po natin, iniutos ito na gawin ng buong puso. Iniutos ito na gawin ng buong isip at kaluluwa at lakas. We are to obey the great commandment. Not half-heartedly, not one-fourth only, but wholeheartedly. So we have to love God totally. We have to love God completely. Kaya po pag ikaw ay nagmaster sa pakikipag-ibigan sa Diyos, provision will follow you. Rest and peace and quietness will be yours in abundance. And it will grow. So ang unang katungkulan natin ay turuan ang ating mga anak na umibig sa Diyos. Alam mo, dumaan man sila sa pagsubok, hindi sila madadaig.